sabihan natin si voter na, okay, i-shade mo na mabuti, tignan mo kung merong mga marka-marka yung gilid niyan. Pwede natin siyang ipasok in 4 different orientations. So, pwede pa ganito, pwede pa ganyan, pwede pa ganyan, pwede pa ganon. Pag na-reject pa rin, doon natin gagawin yung i-determine if the rejection is due to the fault of the voter. And I've been explaining to you, mahirap po talagang i-explain or expound kung what is fault of the voter and what is not fault of the voter. But basically, pag hindi naman fault ni voter, we will issue a replacement ballot. And when we issue a replacement ballot, we always note that in the minutes. What do we do with the rejected ballot? Of course, meron po tayong procedure doon. Ilalagay po natin siya, lalagyan natin ng rejected sa likod. Pipirmahan po yan ng BEIs. Yung pong concept ng replacement nga is something that is medyo, what if naging trend siya? Kasi 'di ba, wag naman 'di ba, pero paano kung halos lahat ng bumoto sa iyo humingi ng replacement kasi nare-reject yung balota nila? So, safe to assume, kung ang cause ng, well, we have to await kung ano po yung magiging definition natin ng fault of the voter. Pero yun nga po sinasabi natin kanina, dapat yung BEIs talaga, bago niya iabot yung balota kay botante, dapat ensure niya talaga na malinis. At sasabihin niyo talaga si botante na, Ma'am, sir, wag po natin lalagyan ng kahit na anong... Kasi there will be voters who will test that. Test talaga nila yan. So, dapat, pagkaabot mo sa kanya, pagbalik sa'yo, madumi na, meron ng marka, hindi na natin pwedeng i-categorize yun na hindi pa rin faulty voter. So, hindi natin yun dapat palitan. Kasi, they must understand that we did our part as SBEIs or as BEIs na instruct the voter na this is a clean ballot. We should be expected na clean din pong ibabalik sa atin. Okay, yung pong replacement, yun nga po, if it falls within the purview of not due to the fault of the voter, pwede pong palitan yung balota. Pero it's highly dangerous because nga we do not have contingencies for additional ballots. Ma'am, malalaman ba nila kung nagkaroon, kasi say, may nagtatanong kasi dito, di ba, nag-sign na siya, di ba, mali, nag-take oath siya na mali yung kanyang, hindi yun yung boto niya, di ba? Malalaman ba niya kung, so wala na yung boto niya, ganon, tapos what happens next? May inform ba siya about the investigation? Ganon kung sakali? We have not yet a definitive procedure on that coming from the COMELEC. Okay. Tapos, meron pong may nagtatanong po dito, yung pag-verify ng identity ng tao, nire-require ba ang BEI to ask for an ID card? Sa general instructions po, usually, pag kilala naman na siya ng BEI, usually hindi naman na po sila, lalo na kung personally kilala mo na siya yon, hindi naman po nila hinihingan na ng any ID. But, lalo na dito sa urban areas, medyo hindi ho natin masyadong kilala yung mga botante natin. So, one of the things na hinihingan natin is, yes, ID. Or kung wala naman po siya ma-present na ID, usually tinitignan natin yung picture niya. Picture niya dun sa... may picture doon sa... meron po yan. Sa list of voters. Doon nababase ni... Usually. Pag po wala po siyang ID. Pero yung sa procedure po natin yun, pwede niya i-verify through... Okay. Okay. Ano rin naman yan, kapag kunwari may nagko-contest, yun, doon natin sila hinihingan ng ID. ID. Okay.
Eto po may tanong tungkol dun sa chain of custody daw ng SD card. Pwede daw bang i-explain yun? Tapos, pag hindi daw nakatransmit, saan dadalhin ang SD card? Medyo na banggit na to kanina, pero siguro i-explain lang po yung chain of custody. Who receives it? After dinala ng BEI sa munisipyo, halimbawa. After the election, dalawa yung ating SD card na nakalagay sa ating VCM. For slot A, we have the main SD card, and slot B, we have the backup SD card. The BEI can determine the backup and main SD card kasi color-coded yan. Main SD card is colored black. Backup SD card, slot B, B lahat. Blue ang kulay niya. So, after election, the instruction is for the BEI to open slot A, cut the seal, and put the SD card in an envelope for the purpose of main SD card. So, meron tayong envelope, nakalagay doon, envelope for main SD card. So, ang instruction sa aming mga BEI is for them to submit the envelope to our reception and custody group of the Board of Canvassers. So, isinasubmit sa munisipyo. Transmitted, lalagyan, pagka not transmitted yung SD card, nilalagyan yung envelope ng markang not transmitted. Pero kung transmitted, okay lang yun na nakalagay sa envelope. So, main SD card is to be submitted to the reception and custody group of the Board of Canvassers, while the backup SD card should remain sealed in slot B. So, hindi tatanggalin yung SD card dito sa slot B at remain siyang nakaseal kasi may seal ito. So, yung main SD card lang ang isasubmit ng BEI sa ating Board of Canvassers. Ano po yung isang question? So yung main SD card isasubmit Sa Board of Canvassers. sa Board of Canvassers. And then the Board of Canvassers na po yung mag-upload or Yes, we have the so-called CCS operator for the Board of Canvassers. The CCS operator actually will upload all SD cards, whether transmitted or not transmitted. Pero of course, uunahin niyang i-upload yung mga envelope with label not transmitted in order to complete the proclamation and the transmission to the next level. Pero lahat ng SD card, whether transmitted or not transmitted, should be uploaded by the CCS operator. Para masiguro natin na talagang 100% yung So the maitra-transmit natin sa next level of canvassing. Ma'am, anong threshold ho sa local to proclaim? Our resolution is for 90% 90% threshold. ang threshold. Pero ang target is 100% transmission. No, yung Ganun, sinasabi or- naming threshold na lowering ng Okay. 90%, yun lang yung, pag halimbawa meron ng gustong kandidato, unopposed siya. So, kailangan mong i-lower yung threshold kasi kahit naman isang presinto lang yung natanggap, actually pwede na siyang i-proclaim pero ayaw ng commission na baka maraming areas ang unopposed, isang presinto pa lang yung natanggap, magpro-proclaim na sila. So, naglagay kami na ang threshold dapat para makapag-proclaim ka is 90%. Ibig sabihin, kahit gusto mo nang mag-proclaim, kung hindi ka maglo-lower ng threshold, hindi mo pwedeng gawin yon. Dahil ang paglo-lower ng threshold, kailangang magbigay muna si COMELEC ng special password para ilagay doon sa ating laptop at para makapunta ka doon sa part ng system na kailangan mo nang tanggapin yung pagpo-proclaim kasi pwede ka nang mag-lower ng threshold. So may special password yon na kailangan mong ilagay. And add lang po sana kasi na dapat kasi ang condition doon, the remaining untransmitted result should not affect na yung outcome nung The, to? doon sa presado na yon, sa municipality na yun or city. Ito po, siguro sa ratio ng may question na, is there enough manpower, yung tech,
to support all the machines? To support all. All the machines. Like ano po ba yung ratio ng Ang tech manpower every polling center po ba or For every 5 precinct? BCM, I think there is 1 VCM technician. And Okay. for every 10 technician, I think there is, or for every municipality, there should be a VCM technical coordinator. Okay. And then finally, ito po last question. Siguro concern to ng lahat ng teachers. Siyempre may bayad. Magkano po ba yung bayad ngayon? Nagtatanong po yung mga... Ako pagdating sa pera, hindi ako masyadong... At hindi ko saan po ba masyadong nila, kabisado. kailan po ba nila yun matatanggap daw? Actually, our finance department is already preparing yung smart card yata. Sa smart card na lang ipapadala. Okay. So, sa ngayon pa lang po nagpre-prepare na yung aming finance department doon sa smart card para mas madaling matanggap ng ating mga BEIs yung kanilang honorarium. Okay. Marami pong salamat, ma'am. So, salamat po dun sa ating team mula sa COMELEC. Ang next po si Yusek Muyot, i-explain po niya kung may mga concerns po yung mga teachers na BEIs kasi medyo concerned po yung DepEd para sa kanila. Ano po yung gagawin nila para kung baka kailangan nila ng tulong? Magkakaroon po tayo ng DepEd Election Task Force sa Central Office, sa Regional Office, at saka po sa ating mga Division Offices. Ito po ay magbubukas ng 1 p.m. sa May 8 linggo hanggang 5 p.m. po ng May 10 Tuesday. Ang purpose po ng ating Election Task Force ay upang magbigay po ng impormasyon at saka magbigay din po ng technical and legal assistance sa ating pong mga guro na kasama po sa ating mga board, sa ating mga BEIs. So magpo-post po ang Central Office, Regional Office at saka Division Offices po natin na mga hotlines kung saan po pwedeng tumawag po yung ating pong mga guro. And doon po sa mga polling centers po natin, meron naman po tayo mga taga-DepEd na mga supervisors po who will be going around at siguro po sila po yung ating in-encourage na pag meron pong mga tanong, yung mga BEIs para hindi na po sila umalis sa kanilang pwesto, sila po yung tumawag sa ating mga division at saka po Regional or Central Office Election Task Force. Okay, thank you. Ayun. Tapos, yung Rappler po makikipagtulungan po sa DepEd tungkol dito. Meron po tayong PH Vote Watch, #PH Vote Watch map. Bali, minomonitor po natin dito yung lahat ng mga tweets at mga concerns po on the ground tungkol po dun sa election. Ito po yung mapa. So, kung mag-tweet po kayo, ipapadala po namin sa ipopost po namin on the ground yung yung paano po mag-tweet using the #PHVoteWatchMap. Marunong po ba kayo ng Twitter? Yung mga teachers. Mamaya po, bibigyan namin kayo ng crash course. Dapat matuto kayo. Okay. So, pag pag tweet po ninyo, gagamitin niyo po yung #PHVoteWatchBEI. At yun po, makikita po namin yun dito sa PH Vote Watch Map. At yun po, makikita na po natin kung saan nangyari. Kailangan pong naka-turn on yung location ninyo. Gagawin po natin yan ng papakita namin sa inyo kung may mga phones kayo na Android or iOS. Okay. So yun po, lang po #PH Vote Watch BEI. Tungkol po doon sa mga concerns po. Tungkol po doon sa mga concerns ng mga teachers. Pwede din yun pong i-post doon sa Facebook group ng PH Vote. Imo-monitor po yun ng aming masigasig na social media team. Okay. Dito po sa loob, medyo tahimik ang ating mga teachers. May mga tanong po ba? Kanina po, napasugod kayo dito. Bakit po? Kasi po kami
third member po ako. Ngayon, sabi nga may pagbabago, kaya may daw yung hahawak ng VCM. Hindi kami nag-training po, ma'am. Hindi kami nag-seminar. So, dapat... Ma'am, para po meron kaming yung video po ng procedures on how to operate the machine. Siguro po we can share it with you para po maibigay dun sa inyo. It covers po it covers yung procedure dun sa pag-open ng makina tsaka yung pag-close ng makina. Nandun po yung paki-ignore na lang yung part about the separator bin. Hindi na kasi siya gagamitin. Yun lang po. Plus yung paki-add lang yung procedure for the disposition of the VVPAT. Then, meron po kami material para dyan. So, i-upload po natin yung lahat at meron pong isang page on Rappler din na jointly, pinut together po namin with DepEd. Yun po, phvote.BEI. Yun po, i-share po yun namin. Nandun po, ilalagay din po namin yung mga bagong general instructions. Tapos lahat ng video po tungkol dito, pati yung galing sa COMELEC. Okay. So, yun po, ano po yung inyong agam-agam, ma'am? Kasi medyo natatakot din kami kasi kung magkamali kami. 1 to 6 years daw. Okay. So, marami pong salamat sa pagpunta niyo po dito sa Rappler. Kung may mga concerns po, ilagay lang po doon sa ilagay po lamang doon sa comments thread. Imo-monitor po namin at ipapaabot din po namin sa COMELEC kung may mga concerns na kailangan po nilang sagutin. Itatag po namin sila. Madalas po namin silang kulitin. Ayan po. At ipapaabot din po namin sa DepEd. Marami pong minomonitor din po ito ng DepEd. Marami pong salamat. Ito walang problema. Ito ang problema. Yan nga, pag meron siya nakita siya na hindi dapat lang yan. Ano yun? Check it.